Isinakay ng babae ang anak sa isang bangka. Biglang palaso ang lumipad. Bumagsak ang babae at namatay. Ang baby sa bangka ay lumutang sa ilog. 3 days at 3 nights lumulutang sa ilog, walang nakapansin. Gutom na gutom siya at nahihilo mga mata. Mayroong 100 metrong taas na talon sa harap mo. Ang bata ay nahulog sa ibaba ng agos. Ngunit himalang nakaligtas siya. 2 itim na boa ang lumabas. Naglalaway sa pagkain na nasa harapan nila. Hinawakan ni Zurin ang ulo ng sawa. Agad na dinurog ang mga ito. Di nagtagal ay sumadsad ang bangka sa ilog. Isang mag-asawa ay natagpuan ang walang malay na bata. Dalhin siya sa bahay at alagaan siyang mabuti. 18 taon na ang lumipas. Ang batang lalaki lumaki na. Dahil sa brute force, walang mapaglalabasan. Ang ama ay gumawa ng 1,000 kilo na bato para sa kanya. Itinutulak ito para alisin ang multi-way na kapangyarihan. Nararamdaman na may walang katapusang enerhiya. Pumunta siya sa gubat at niyakap ang matibay na puno. Hilahin ito ng madali. Tuwang-tuwa si Dad nang makita niya ito. Ang sikreto para kumita ng kayamanan. Hinayaan magbunot ng mga puno. Ipadala sa palengke para sa pagkain. Hawak ang palakol at hinahampas sa tagiliran. Isang malaking oso ang sumulpot sa likuran. Sampelan siya sa lupa. Ang ulo ay umuugong at sumisigaw. Sumugod si Zurin matapos marinig ang paggalaw. Inihagis ang oso sa lupa at tumigil. Mabilis itong muling napatayo. Marahas na binasag ang likod ni Zurin. Ibinalot ng mahigpit ang katawan sa kanyang mga braso. Lumipad palayo ang brown na oso. Itinaas ang kamao upang kontrahin ang oso. Sa tunog ng kalabog, ibinuka ng oso ang kanyang bibig at sumigaw. Walang hininga. Ipinikit ng kanyang ama ang mga mata. Nagalit si Zurin na nawalan ng mga kamag-anak. Kunin ang oso sa lupa at itapon ito sa kalawakan. Hanggang sa mamatay ito, mamamatay sa kamay ng isang tao. Nanlulumo ang tao mula nang mamatay ang kanyang ama. Magdala ng rake ng bato upang palabasin sa disyerto na sakahan. Isang matibay, maitim na tao na kumikinang sa araw. Isang taga-nayon ay dumating. Sabihin na may baha sa bahay. Tumakbo siya ng ligaw at umuwi. Nahihimatay siya tuwing humahalik. Niyayanig ang bawat halik ng katawan habang umiiyak. Buti di siya nagbayad ng sobra. Takot na sinabi sa lalaki. Isang nakakatakot na halimaw ang dumating sa bahay. Natigilan siya sa lupa sa lugar. Inilibot niya mga mata at namatay. Nagkaroon ng dagandong sa langit. Muntik siyang matakot. May giant na putakti na lumilitaw sa langit. Agad pinulot ang malaking patpat. Sinasaksak ang putakti sa mata. Ang putakti ay umugang ng biglaan. Patuloy na pagsisikap na sundutin sa itaas. Ngunit hindi pa rin ito mailabas. Ang kahoy na patpat ay kinagat nito. Kinuha niya ang malaking palakol. Tinutukan ang bibig at marahas na ibinato. Ang nasugatan na putakti ay dumampi sa lupa. Ngunit ito ay napakalakas pa rin. Pag-flap ng pakpak ay agad na binuhat ang lalaki ilang metro ang layo. Kapag parang madurage na, hinawakan ang patpat at idinikit sa leeg. Naglalabas ng high voltage na kuryente. Nasaksak ang putakti. Ikinumpas mga pakpak at ipinikit mga mata. Inilagay ni Zurin ang katawan ng ina sa ibabaw ng puno. Dinala siya ng apoy sa langit. Ang maliit na bilya na tinitirhan niya ay sinunog din. Ayaw manatili sa malungkot na lugar. Sinabi sa kanya ng lalaki. Nag-recruit ang hari ng guard para sa anak. Natagpuan niya ang layunin sa buhay. Dumating sa palasyo para sa interview. Madali niyang ibinaba ang 2 mandirigma. Hindi ito sapat para patunayan ang kakayahan. 2 karwahe ang ipinadala. Ang reel ay naka-embed sa kutsilyo. Sa sobrang takot ng lalaki ay nanginag. Marahas na pinalo ng sundalo mga kabayo. Dumaan ang mabilis na karwahe. Nang makitang mapuputol na ang mga paa ng kutsilyo, binuksan ng lalaki mga kamay at tumalon. Ayon nakatakas. Ang prinsesa ay agad na nakumbinsi. Hindi siya pinalampas ng ganoon kadali. Dumating ang 2 karwahe. Hindi umiwas ang lalaki. 10 ang mga kalamnan at tumayo sa lugar. Ang mabilis na umiikot ay dinudurog ng mga kalamnan nito. Hinawakan ang karwahe gamit mga kamay. Tinaladkad pabalik ang 4 na kabayo. Sa isang malakas na putok, ang sundalo ay itinapon ng ilang metro ang layo. Ang 2 karwahe ay itinapon din niya. Sa wakas ay tumawid na ang hari sa lupa. Ngunit si Tianxi ay hindi nakatiis sa mayabang na hitsura ni Zurin. Hinimok ang hari na magpadala ng 8 mandirigma. Pinulot ni Zurin ang tulos sa lupa. Hawak ang log para makipagkompetensya sa kanila. Sinubukan ng 8 hang pero hindi siya maitulak. Napilitan siya sa isang sulok at asar. Kinuha muli ng taong nanalo ang kahoy na ito. Si Zurin ay itinapon sa langit sa isang iglap.
Ilang daang libra ng kahoy ang itinapon niya sa buwan. Ang hari ay natigilan sa banal na kapangyarihan. Kinuha siya bilang bodyguard, para sa kaligtasan ng prinsesa. Si Tianxi ay muling ginawa ito. Si Zhu Ren ay makapangyarihan. Natatakot ito ay makipagsabwatan laban sa prinsesa. Ang hari ay ayusin ang isang errand job. Ang malas na Zhu Ren ay nagpapagal araw-araw sa kwadra. Malaki ang tiwala sa kanya ng prinsesa. Araw-araw makipag-chat sa kanya. Si Zhu Ren ay hindi nakakuha ng disenteng trabaho. Nanalo ito sa sikreto ng prinsesa. Pumupunta sa bundok para makipag-date. Ipinakita ni Zhu Ren ang muscle sa prinsesa dito. Nakita ikinabot ang kabayo at may hawak na bato. Itulak ito sa isang bangin ng walang pagsisikap. Ang kanyang aksyon ay nagdulot ng kapahamakan. Ang bato sa ibaba ay humaharang sa kanyan. Ang ilog ay tumaas ng dahan-dahan. Binaha ang mga kwadra. Sila ay mahimalang nawala. Ang mga kwadra ay may bagong hitsura. Natuto ang prinsesa ng spells mula kay Tianxi. Gawing love nest ang lugar na ito. Itinaas ng prinsesa ang belo sa harap niya. Nabighani si Zhu Ren sa kanyang hitsura. Nakatingin sa magandang prinsesa. Nang magpapakita kanilang pagmamahal, tumama sa katawan ang isang kidlat. Bumagsak ang dalawa sa lupa. Lumapit din si Tianxi. Hiniling na buhatin si Zhu Ren. Itinapon siya sa madilim na dagat. At gumamit ng makapal na kadena para ilagay ito sa bahura. Niyugyug niya ang buong katawan at naputol ang kadena. Ang Diyos ng digmaan ay isinilang. Naglangoy siya sa dagat. Matagumpay na nakarating. Nahiga siya sa dalampasigan at mahimbing na nakatulog. Biglang dumating ang isang maputlang lola. Sinubukang gisingin si Zhu Ren. Bumangon siya at hinawakan ang pulso. Ang sabi ng lola ay isa siyang prinsesa. Dinala siya sa isang kuweba. Sabihin kay Zhu Ren ang lahat ng ins and out. Pinakiusapan ng hari maging bodyguard niya. Ang layunin ay makuha ang dugo sa kanya. Siya ay angkan ng mga Diyos. Inumin mo ang dugo at ikaw ay walang kamatayan. Inaresto si Zhu Ren dahil di siya nakipagtulungan sa hari. Naging matandang babae ang ligaw na guro. Iniisip ni Zhu Ren siya ay nagsasalita ng nonsense. Siya ay isang katutubong magsasaka. Paano ba naman anak ng diwata? Sabi ng prinsesa. Hayaan inumin ang dugo niya para malaman mo kung totoo o hindi. Ginamit niya ito sa paghiwa ng hiwa sa kanyang braso. Kumuha ng mangkok para lagyan ng dugo. Lunukin pagkatapos mapuno. Unti-unting nawala ang mga kulubat sa mukha niya. Naging isang magandang prinsesa. Naniniwala na siya sa sinabi niya noon. Nagpa siya labanan si Zhang Tianxi at ang hari. Binigyan siya ng prinsesa ng isang tebak at kalasag. Sa dalawang sandata na ito, imposible pa ring talunin si Zhang Tianxi. Kailangang mahanap ang magic weapon para labanan ito. Dumating ang dalawa sa base kung saan iniimbak ang magic weapon. Inatake siya ng isang leon na halimaw. Ang bibig ay nagbubuga ng magic ball. Itinaas ni Zhu Ren ang kalasag para lumaban. Agad na tumalbog ang magic ball. Ang layo na halimaw ay nawala sa lugar. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Natagpuan ang isang higanteng bungo. Ito kung saan nakaimbak ang mahiwagang sandata. Ang boatman ay halos matakot sa kanya. Sinabi ng prinsesa ito ay hindi mananakit ng sinuman. Tumayo at maayos na nilagpasan ang lawa. Nakita ang isang higanteng itlog sa harapan ko. Sa sobrang tuwa gusto kunin ito. Kinaladkad siya pabalik. Ang simboryo pala ay gawa sa 1,000 taong gulang na yelo. Hawakan lamang ito at ito ay magyeyelo. Ang tanging paraan ay sunugin ang braso. Matitiis ni Zhu Ren ang matinding sakit. Ngunit ito ay nagyelo pa rin sa mga ice cube. Nagnganga ang mga ngipin ni Zhu Ren. Nabasag ang mga ice cubes. Ang enerhiya ng Millennium Ice ay di pa nakakabawi. Mabilis ipinasok ang kamay. Walang katulad na kayamanan. Gusto niya sirain ito. Hindi na magagamit ni Zhang Tianxi para saktan mga tao. Talagang gusto ng prinsesa ito. Walang choice kundi ibigay ang magic weapon. Agad itong binato ng spell ng prinsesa. Ang magic weapon ay biglang lumiwanag. Ang dalawa ay agad na nag-teleport sa labas. Napakalakas talaga ng magic weapon na ito. Ito ay maliit na pagsubok lamang ito. Meron mas makapangyarihan. Hiniling na tumayo sa ilalim ng bato. Binibigkas ang isang spell sa magic weapon. Sa pagsabog ng liwanag, nagsimulang lumaki ang katawan ng lalaki. Bumubukol ito ng ilang beses. At ang lakas ay tumaas din ng ilang beses. Madaling hatiin ang bangin sa 2 piraso. Dinala siya upang humanap ng isa pang magic weapon. Inimbak ni Zhang Tianxi sa isang rock peak. Ang gate ay isang piraso ng bakal. Sinubukan itulak gamit ang kamay. Ngunit walang tugon, kaya napaatras ng ilang hakbang. Buong lakas niyang senarya ang pinto. Lumipad ito sa isang iglap. May nakita na sasakyan sa gitna. Sabi ng prinsesa.
Ang sasakyan ay maaaring maghatid sa kanya sa korte. Tuwang-tuwa si Zuren. Suntukin ang malaking butas sa pader. Gusto makita ano ang hitsura ng kanyang ama. Hayaang tumayo ang prinsesa sa sasakyan. Pinaikot ang malaking bato na nakatali sa lubod. Pagkatapos ay hinaampos ito. Pumunta ang dalawa sa kalawakan sakay ito. Nang marating ang langit, biglang may kumaluskos at naputol ang lubod. Nahulog ang dalawa sa dagat. Tinitigan ng unicorn monster ni Zhang Tianxi. Pinya ni si Zuren. Kinuha ni Zuren ang isang anchor. Ang pagpuntirya ay isang malakas na katok. Hindi nakatiis sa sakit ay bumulusok sa dagat at nadulas. Nabugbog ng gusto ang prinsesa. Pinuntahan si Zhang Tianxi at ang hari para matapos na. Pagkapasok niya ay tinambangan siya. Ang buong katawan ay nakakandado ng kadena. Ang mga kadena ay hindi makakatulong sa kanya. Basagin sa isang dagandong. Sumugod ang mga sundalo at idiniin siya. Nayanig ang lahat. Lumapit ang hari na may hawak na espada. Isa itong magic weapon na ginawa para kay Zuren. Hindi siya makalapit dahil mainit. Napasigaw si Zuren dahil sa init. Ang mapanganib ay natagpuan ang espada nasa likod nito. Nataranta ang hari. Kung bunutin ito, guguho itong palasyo. Nagnanais si Zuren na mamatay kasama niya. Hinugot itong espada. Kanya-kanya humawak ng espada at naglaslas. Sinaksak ang espada ang puso ng hari. Siya ay napunta sa impyerno ng ganito. Nagsimulang gumuho ang palasyo. Palasyo sa ilalim ng lupa sa apoy. May mga hiyawan mula sa eksena. Nakatakas si Zuren kasama ang prinsesa. Tinalikuran na niya pumunta sa langit para hanapin ang ama. Mamuhay ng ordinaryong buhay kasama ang prinsesa. Kung gusto ang pelikulang ito, i-like ito. Salamat sa panonood. See you next time.